For to us a child is born, to us a son is given, and the... Nahulaan na isulat dahil sa pagkasi ng Panginoong Kristo kay Isaiah, propeta Isaiah, na mayroong maipapanganak na isang Kristo. Pagka sinabing Kristo ay tumutukoy po sa Anointed One. At yung Anointed One na yan ay exact heart and mind of the Lord in the person of His only begotten Son, Jesus Christ. At ito po ay nagkaroon ng konkretong katotohanan sa aklat ng Lucas, sa Ebanghelyo ni Lucas, at nabasa natin yung kapanganakan ng isang Messiah, Jesus Christ, bilang tagapagligtas ng tao. At nabasa rin kanina tungkol sa Isaiah 53, kung saan itong tagapagligtas natin na si Kristo ay kailangan magsakripisyo. Inalay niya ang kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo upang siya po ay mamatay. Inako niya ang parusa ng ating mga kasalanan. And this is the perfect mind and plan of God for salvation. And as we celebrate Christmas, kailangan matuto tayo on how to celebrate Christmas with all these teachings in our hearts as we grow in the Lord, as we continue to obey God, as we continue this life in the Lord. Ito ang magdadala sa atin ng konkretong mind, heart, and soul, and in this life, that we could live truly indeed children of God, willing to obey the Lord, willing to sacrifice for the glory of God. And what we are doing right now is a manifestation o pagpapahayag o pagpapakita na tayo po ay natututo, tayo po ay tunay na binabago ng Diyos, tinuturuan ng Diyos para bilang anak ng Diyos ay makapagbigay tayo ng karangalan, papuri at pagsamba sa Kanya. At ang pag-aaralan natin sa umagang ito ay yun nga po inawit natin. So kamangha-mangha na bago ipanganak ang tagapagligtas, ang Messiah natin, yung Anointed One ng Diyos, okay, na-prophesy na, nahulaan na, at naitala na sa aklat ni Isaiah. So indeed, kamangha-mangha ang Diyos. At salamat tayo mga kasalukuyan na namumuhay sa biyaya ng Diyos, sa grace of God. We could now distinguish and we could now recognize the greatness of God. That we became His child, that we became brethren or Christians because of Jesus Christ. Sa ating pagpapatuloy, pag-uusapan natin the greatest gift of all. Sa aking kamay po, ikita nyo ay isang regalo. Itong regalong ito ay naihanda ko
na hindi para sa akin. Hinanda ko ito para ibigay ko sa napili kong tatanggap. This gift will not be a gift if nobody receives it. Amen? Tandaan ninyo, ang regalo po ay hindi lehitimong regalo kung walang tatanggap nito. So, ang pag-usapan natin is the greatest gift of all. Halimbawa, prepare ko ito galing sa aking puso. Okay. Napakahalaga itong prepare kong regalo. At tinanda ko ito na ibibigay ko sa taong deserving, sa taong gusto kong bigyan ng regalong ito. At sabi ko kanina, bago maging regalo ito, kailangan may tumanggap. Amen? Cyrus, ang regalong ito ay bibigay ko sa iyo. And that gift becomes a gift already. Amen? Kapatid, ang regalo po ay simbolo lamang ng Kapaskuhan na kung saan naglalarawan ng isang napakahalagang bagay o pangyayari na kailangan natin isaalang-alang sa buhay natin bilang mga tao. Because God prepared His greatest gift for you. And God prepared the best gift for all humankind. So the greatest gift of all ay naipakita na sa panahon ni Propeta Isaiah. At dito, nakapaloob na yung nabasa natin sa New Testament sa Luke chapter 2 tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. And He is the center of this celebration, and Jesus is the greatest gift of all. Amen. So lahat po tayo natanggap na natin ang pinakatanging regalo sa tao. Amen? Si Jesus Christ tinanggap nyo. Now, kung ako ang tumanggap ng regalo, ang aking attitude ay ganito. Pangangalagahan ko yung regalong ito. Okay. Punong-pulo ng kagalakan. Iingatan ko ito. Itatago ko ito. At magiging bahagi sa aking buhay. Amen? Kung niregalohan ka ng kotse, lumilipad ka na sa kagalakan. Diba? Anong gagawin mo sa kotse? Ibabalyo mo ito. Ayaw mo siyang magasgasan. Ayaw mo siyang iparada kung saan-saan. Okay? Baka karnapin. Bibilhan mo siya ng kumot. Bibilhan mo siya ng shampoo. Pampakintab ng gulong. Pati mga upuan sa loob. Ayaw mo siyang madumihan. Dahil tinanggap mo, wow, grabe. Masaya-masaya. Ang galing ng regalo kong ito. Hanggat maaari nga, ayaw mo pa siyang gamitin dahil baka masira. Ganun mo bibigyan ng halaga itong regalong ito sa kotse. Okay. Kung ganun pala yung attitude natin dahil tuwan-tuwa tayo, nakatanggap tayo ng kotseng bago, ang mensahe this morning is, let us give more importance the greatest gift that we receive in this life.
Sino yon? Jesus Christ. Dahil tatanungin tayo ng Panginoon Diyos, anong ginawa mo kay Kristo na binigalo ko sa iyo pag humarap na tayo sa langit? Kagaya ba ng iningatan natin yung kotse na ayaw natin magasgas? Mga kapatid, God has given us the greatest gift, Jesus Christ. And God will question us when we face God in heaven. What did you do with Christ? What did you do with Christ in your life? Ilang beses ka na wala sa church? Shinare mo ba si Jesus Christ sa iba? Tinago mo ba, iningatan mo ba si Kristo sa buhay mo? Ibig sabihin, iningatan mo ba na hindi ka nagkamali o gumawa ng kasalanan o mali na masisira yung tinanggap mong regalo? Kung ang mga bagay sa mundong ito, pag binigyan ka, kaingat-ingat mo, ilalagay mo pa sa aparador. Pag tinanong ko kayo, anong ginawa mo sa regalong tangi-tanging binigay ng Diyos sa iyo? So ito yung challenge. This is a wake-up call to everyone. What are we doing with Jesus Christ sa buhay natin? Nung hindi po nyo kilala ang Panginoon Kristo, sirang-sira ang buhay ninyo. Ngayong tumanggap na kayo ng greatest gift of all, ingatan si Kristo, alagaan si Kristo sa buhay na yan, at huwag hayaan na babalik ka sa napakadungis na nakatayuan ng buhay nyo because you don't know Christ yet before. But now God cleanse you from your sins through His Son Jesus Christ. Kaya pinanganak siya para sumaatin. Emmanuel, sabi ni Ate Jocelyn kanina, God with us. And He is always be with us. So therefore, in every transactions, wherever we are, whatever we do, let us protect Jesus Christ in this life. Na huwag tayong magkamali at magkasala muli. Dahil tayo pinatawad na ni Kristo sa ating kasalanan because we receive the greatest gift of all from God, our Father in heaven. Amen? Amen. Yun po yung mensahe ng Panginoon Diyos this Christmas. Ingatan si Kristo. Sana makita ni Lord this Christmas na gusto niyo nang magbago at iwanan yung mga madidilim na gawain. Mga gawain hindi kanais-nais sa mata ng Diyos. At mamuhay tayo na may kabanalan. Dahil ang regalo mong tinanggap ay banal. Walang bahid na kadumihan. Walang bahid na kasalanan. Dahil Yesu Kristo ay anak ng Diyos na tinanggap mo, na regalo mula sa Ama. Hari nawa, mamuhay din tayo kagaya ni Kristo sa buhay na ito. Iwasan ang pagpunta sa lugar na dapat hindi nakikita ang anak ng Diyos. Amen? Hindi dapat gumagawa ang isang Kristiyano sa gawain ng hindi anak ng Diyos. Lumayo at iwasan sila. At huwag pakinggan ang mga payo ng mga makamundong mga tao. Makinig lamang sa payo ng tunay na mga anak ng Diyos at idedirect ka at lalagay ka sa magandang kalagayan. Amen? Lalo na kayong mga young people. Tinanggap niyo si Kristo, congratulations. Pero mag-ingat kayo na ingatan niyo si Kristo sa buhay niyo. Amen? Ingatan natin si Kristo na regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Pati takbo ng pag-iisip, iwasan na tayong magkasala. Sa pananalita,
maingat tayo sa pananalita. Sa paggawa, bago ka kumilos, isipin mo muna 10 times kung gagawin mo ito o hindi. Amen? Dahil si Kristo ang ating pong kaligtasan. At pag iningatan natin si Kristo sa buhay na ito na regalo ng Diyos, na pinakatanging regalo na naibigay sa tao sa buong mundo, mula ito sa Diyos, hindi mula sa tao. Itago natin, alagaan natin para hindi tayo magkasala. Hindi tayo magkamali. Jesus is the greatest gift of all, mga kapatid. Ito, huwag tayong maghangad dahil mayroon tayong pinaka-best na regalo sa buhay natin. Kung if we have received Jesus Christ in our life, dapat tayo ang maghangad na magbigay. Amen? Because God is a God of giving. Okay? God doesn't receive because He has God. Right? God is a God who gives. And we are children of God. We have Jesus Christ in our life. It is much joy for every believer to demonstrate giving gifts. Yung kagalakan na yon, tayo dapat yung compassionate, loving people, caring people, to give, not to be expecting somebody to give us, no? Tayo dapat yung giver. Kagaya ng Panginoong Kristo, kagaya ng ating Panginoong Ama sa langit. Because God the Father is the picture of a giver. We receive what He gives us, Jesus Christ, and we have that in our life. Dapat tayo yung giver. Hindi yung receiver. Okay. When we give, we expect a return. God gave us His Son, and God also expects something in return, that we will worship Him, that we will serve Him. Amen? Para kanino pa rin yun? Sa Diyos pa rin. Okay? Because this life is God's. It's not ours. Ang buhay na ito, hindi ko buhay ito. Sa Panginoong Diyos ang katawang itong buhay na ito. I do not own myself. The owner of my life is God. Pinahiram niya lang ako ng buhay na ito. Anytime, pwede niya akong bawiin kasi pag-aari niya ako. Lahat to tayo. We don't own anything. We don't own ourselves. Amen? Kaya ingatan ito, katawan na ito, ingatan si Kristo dahil napakahalaga yung testimony niya. Itong Kapaskuhan, mga kapatid, this is how we celebrate Christmas, that we are so thankful that we have received the greatest gift of all. Amen? Amen. Yun po yung pagmumuni. Si Mary, nung ipinanganak niya, si Kristo, Mary mused back, and she had this time, a moment to sit back. At iniisip-isip niya, napaka-bless pala ako na ako'y ginamit ng Diyos upang ipagbuntis ko bilang ako ay birhen, ipagbuntis ko ang tagapagligtas ng sangkatauhan. While he is musing back, iniisip niya, puring-puri siya sa Diyos dahil sa dami ng taong babae, siya pa ang pinili. Sa kanyang pag-iisa, nagmumuni-muni si Mary,
punong-puno siya ng papuri. Dahil hindi siya inilagay sa kahihiyan. Bilang siya isang birhen. Kinasihan siya ng Banal na Espiritu upang magbuntis at ipagbuntis ang ating tagapagligtas. At naging instrumento, nakita niya, salamat, naging instrumento ako, Diyos, Panginoon, para sa aking pagsilang. Ikaw, Panginoon Diyos, ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Upang makahalubilo ng tao at audibly marinig nila ang Diyos sa pagtuturo ni Kristo mula nung siya'y nagumpisa ng lumalaking bata. Mula laking bata, lagi na sa templo, nakikipag-usap na sa mga guro sa simbahan at nakikipag-usap na sila at namangha sila kay Kristo habang siya'y bata pa. At sa kanyang pagdating ng adulthood, nagumpisa na yung kanyang misyon. At nagturo na sa mga tao. At sa pamamagitan niya, ang Diyos na hindi nakikita, napakapalad ng tao, nakita nila ang Diyos sa katauhan ni Kristo. Ang Diyos nagkatawang tao purposely para marinig natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Napakapalad ng mga taong unang panahon na nakapiling nila si Kristo. Dahil mismo nakita nila ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Narinig nila sa tenga nila ang Diyos. Pero sabi ni Pablo, mas mapalad daw tayo ngayon. Dahil hindi natin nakita ang Diyos, hindi natin nakita si Kristo physically, hindi natin narinig ang boses ni Kristo, pero nanampalataya tayo sa Kanya, mas mapalad daw tayo. Amen. Amen? Mas mapalad daw tayo kaysa nung panahon ng mga unang tao, nakapiling nila ang Diyos physically, narinig nila physically, and yet, unbelief ang mga tao. Hindi pa rin sila naglaan ng pagtitiwala at pagsamba sa Kanya. Nag-doubt pa rin sila. Pero tayo ngayon, sa ating kapanahunan, hindi man natin nakita si Kristo, hindi natin narinig mismo sa ating tenga. Nakilala natin ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang mga salita lamang, ngunit inilagay natin yung ating pananampalataya. Pagtitiwala. At sabi, mas mapalad tayo. Amen. Is that an amen? Amen. Ang hirap kayang manampalataya sa hindi mo nakikita. Ang hirap maniwala sa hindi mo personally naririnig. Pero salamat. Dahil binigyan tayo ng kamulatan. Nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Nagkaroon tayo ng kamulatan ng pananampalataya. At dahil sa pananampalatayang yan, in-acknowledge tayo ng Ama na tayo mapalad. So we are so blessed because we have received Jesus Christ as the greatest gift of humanity. That we can hear Him and we can listen to Him through these messages, through sermons, through Bible studies, through your readings, through your devotions, that we could hear God and know Him through the Holy Spirit who teaches us. Amen? Amen. Kamangha-mangha ang gawa ng Diyos sa kaligtasan ng tao. At yung regalong yan ay kamangha-mangha dahil tinanggap natin the greatest gift of all, who is Jesus Christ, our Messiah, the Anointed One, who is Christ, no? Hindi lang natin siya tinanggap na tagapagligtas, kundi
Anong sabi rito? Wonderful. Tayo po ay merong taga-pamahala sa buhay natin. There is a great God who takes care of our life. Nung tinanggap mo si Kristo, merong na nagko-control sa iyo. And that is the changes that is happening in your life because of the gift that you have received. Amen. We can only change, or people can only change if they receive Christ as their Lord and Savior. People will never change if they hindi pa nila natanggap yung greatest gift for humanity. And I tell you, congratulations, because you have received the greatest gift for you from God. And definitely, Jesus that is within you will certainly change you to be a better person, to be a holy person. Dahil yun ang pakay ng Diyos. Amen? And that's why we could go to church. Noon, hindi naman kayo nagsisimba, di ba? Hindi ko makita yung ngiti kasi nakatakip. Pero ngayon, palasimba na kayo. Why? Isang manifestation yon. Why? Because you received Christ as your Lord and Savior. Binibigyan nyo na ng halaga ang Panginoong Diyos. Iniingatan nyo na ang Panginoong Diyos sa buhay nyo. At sinusunod na ninyo ang Diyos sa buhay nyo. Why? Natanggap nyo si Kristo na regalo ng Diyos Ama. Sa Tagalog po ay tignan natin para mas maunaw natin, mababaw. Sapagkat ipanganganak. Kasi ipapanganak pa lang, kaya naisulat na Isaiah na ipapanganak pa lang. Okay? Doon naman sa Luke, na ipanganak na. Okay? Kaya ang salitang ginamit, ipapanganak pa lang. Ibig sabihin, okay, prophesied pa lang yan. Wala pa. Darating pa lang. Nagkamali ba si Propeta Isaiah? Hindi po. Dahil siya'y kinasihan ng Diyos para isulat ito na mayroong ipapanganak na tagapagligtas. Amen? Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki. Anong iniisip nyo pag isang sanggol na lalaki? Automatic papasok sa isip mo, si Jesus. Di ba? At siya ang mamamahala sa atin. That's the greatest word that I would like to emphasize. Mamamahala sa atin. Siya yung mag-govern sa buhay natin. Siya yung in charge sa buhay natin. Siya ang magdedirect sa atin. Amen? Siya ang kahangahangang tagapayo. Whenever we study the Word of God, whenever we listen to sermons, kahanga-hanga, and that's the time na pinapayuhan tayo ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Mamamangha tayo. Okay? Ano pang sabi diyan? Ang makapangyarihang Diyos, amen, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ang Diyos, hindi nawawala. Nasa atin. Kaya sabi nga, Emmanuel is always with us. Amen? Tingnan natin ang mga kahulugan ng Messiah. Messiah po yung tinutukoy ni Propeta Isaiah, yung ipapanganak na sanggol. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sabi nila, anong apelyido ni Jesus? Dahil siya sabi, Jesus Christ. Ang apelyido niya, Christ. Okay? The name Jesus is Savior. The name Christ is Anointed One. Amen? And He is the only begotten Son of God whom God
appointed to give us His greatest gift to us. Una po ay Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. He is exceptional. We cannot compare. Kung sino man ang pinakamagaling na counselor sa buong mundo, wala siyang katulad. Amen? Intindihan? Kaya mga taong walang Diyos, walang relasyon sa Panginoon Diyos, they invest millions of money if they are into problems and they submit themselves to a counselor. Amen? Gumastos dat may kat lang di maagasan lang di problema da nga. Slada guuyungan, de problematic sila, and then they submit themselves to a counselor, human counselor. Pero ang solusyon lang pala is ipakilala mo si Kristo, tanggapin niya bilang Diyos na kapagligtas ng kanyang buhay. Meron na siyang totoong counselor. Amen? Amen. Okay? He is exceptional. Walang makakatumbas sa kanya. Kaya kung may problema tayo at parang hindi na natin kayang tayuan ang problema, go to Jesus. Go to God. Okay? Go to God. Read the Bible and go to the Word of God. Because He is the greatest counselor. Amen? Distinguished. Okay? Siya lamang ang talagang kikilalanin. Di ba pag may programa, may distinguished guests? Yung baga distinguished na yan, yung sa dami ng pinili mo, siyang napili mo. Di ba? Distinguished. Pero dito, si Jesus, okay, automatic. He is the distinguished counselor. Huwag ka nang maghanap pa ng iba. Amen? Go to God automatic pag may problema ka. Don't go to people. Amen? Go to God automatic. If you are a child of God. Pagka hindi ka anak ng Diyos, you go to people. Of course, automatic yan. Pero kung anak ka ng Diyos, tandaan nyo, mayroon tayong kamanghamangang counselor. Siya ang pinakauna sa lahat. At never go to people. Amen? Amen. Yun dapat yung attitude natin because we have Jesus Christ in our lives. Si Jesus ay wala siyang without fear siya, ibig sabihin walang recognize sa kanya na yung ano tawag dito, hindi siya konsentidor. Okay? Wala siyang pinipili pag nagkamali ka, parusa ka. Pag di ka sumusunod sa kanya, lalatiguhin ka niya, duduspurtisin ka niya para magtinukad, magbago ka. Amen? Kung hindi tayo sumutupad sa kanya, maaari siyang ilagay tayo sa pagsubok o testings. At yung testing na yan, dapat i-recognize mo na from the Lord. Dahil gusto niyang ma-realize mo yung mga pagkakamali mo. Amen? Hindi konsentidor ang Diyos. Pag nagkamali ka, talagang nagkamali ka. Didisiplinahin ka. Hindi siya konsentidor kahit alam niyang mali ang ginagawa mo, bibless ka niya, hindi ganun ang Diyos. Because He is a wonderful counselor, tuturuan ka niya, kung kailangan kanyang parusahan para matuto ka, gagawin niya. Amen? Kaya yung mga inang konsentidor, mali yun. Lalo nyong tinutulungan niya nyo na maging pasaway. Kung may mali, parusahan, ituwid. Amen? Amen. Ituwid. Tayo rin, pag nagkamali, mayroon tayong Jesus Christ, dapat alam din natin automatic, huwag mo na ulitin at mag-sorry ka sa Panginoon Diyos. Hindi yung nagawa mo ng mali, parang wala ka pa rin nagawang mali. Hindi mo iniingatan si Kristo na mayroon kapag gano'n. At ikaw ang magsasuffer. Amen? Mga anak, makinig sa Diyos,
Sa payo ng Diyos, huwag sa payo ng mga taong alam nyo naman na tama ba sila or mali ba sila. So maging sensitive tayo sa mga sitwasyon, pero magiging sigurado tayo sa ating kamanghamanghang counselor. Amen? At siya lamang ang tunay na magbibigay ng totoong payo. Amen? Si Kristo lamang. Second, na nakapakaloob sa regalo na tanggap natin kay Kristo na nasa atin, He is a mighty God. Yan lamang ang titig natin. He is God Himself. Okay. Huwag mo nang bawasan, huwag mo nang dagdagan. God, a powerful God. Loving. Everything. Okay? He is God Himself. Kaya sinabing, powerful God, a mighty God. Third, everlasting Father, sabi dyan, He is timeless. He is God, our Father. Okay? He is always there. God has no end. God has no beginning. God has no end. He exists. And we don't know that. And God only alone knows that He is God. Amen? Amen? And putting in our hearts and mind that He is our Father. Pag sinabing Father, ang larawan at ang figure ng Father is a Father who protects, who loves, who takes care, who provides, and everything there. Yan lang po ang larawan ng tunay na Ama. Pagka ang Ama ay hindi ganon, hindi siya Ama. Amen? At tayo nagre-reflect din sa atin bilang Ama dahil tayo yung flag bearer ng pamilya. Tayo nakahawak ng bandera ng pamilya para maayos ang pamilya. Pag ang Ama ay hindi nakahawak ng bandera ng pamilya, masisira ang pamilya. Because we have an everlasting Father who is God our Father. He holds the banner of our life. Never na binababa niya yan. Because He is always there protecting us as our Father. Providing us. Okay? Ang pang-apat po, Prince of Peace. His government is one of justice and peace. Anong ibig sabihin ng justice? Okay. Ang justice na yan po ay nilalagay tayo sa patas na kalagayan, okay? At makakaranas tayo ng kapayapaan. You get it? Ikaw na hindi nakakaranas ng hustisya, wala kang kapayapaan. Pero ikaw na nakakaranas ng hustisya, meron kang kapayapaan. Amen? At ang hustisya ay sa Panginoon Diyos lang. And justice shall prevail so that we could always be peaceful as child of God because of Jesus Christ that we have received as the greatest gift in our life. Amen? In conclusion, in a time of great darkness, bakit yan ang ginamit na term, great darkness? Sa panahon na hindi pa kilala ng tao ang Diyos, great darkness. Sa panahon na wala pang direksyon ang tao sa buhay, namumuhay sila na walang purpose, walang meaning, walang saysay because of sin. Kaya sabi diyan, in a time of great darkness, God promised to send a light. Sino yung light? Jesus Christ. Would shine on everyone living in the shadow of death.
He is both Wonderful Counselor and Mighty God. Sa buhay ng tao, ang tanging kailangan nila ay isang kamanghamanghang tagapayo. Amen? Kailangan ng tao ng isang counselor. At kailangan ng lahat ng tao makilala si Kristo. That's why mayroon tayong mission, mayroon tayong church, so that ipakilala si Kristo sa buhay nila. At tanggapin nila bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. And this is the worldwide mission of Jesus Christ. For people to know Jesus Christ as their Lord and Savior, so that there will be a wonderful counselor in their lives. So that ang buhay ng tao sa buong mundo ay maayos at mapaganda. Ano pa? Mighty God. Makapangyarihang Diyos. Kung mayroong tagapayo ang tao mula sa Diyos at mayroong Diyos ang mga tao, we could live in earth or we could live on earth as if we are in heaven already. Amen? Pwede na nating ma-experience kung ano ang sitwasyon ng heaven. Kung sana ang lahat ng tao ay makilala si Kristo bilang Diyos na kapagligtas ng kanilang buhay. At kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. And the lives of people will be better. Wala nang corruption, wala nang, alam niyo yung mga masasamang nangyayari. At masaya ang buhay sa mundong ito. Kung ang lahat ng tao ay makilala si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Because automatic they will be having a great counselor, everlasting Father, Prince of Peace, a mighty God for them. At tayo po ay recipient for all these blessings. And this is what we are going to think this Christmas. Amen? And sabi pa rito, yung kapanganakan ni Kristo, ang siyang kick-off ng Diyos para ma-fulfill ang plano ng Diyos Ama na maligtas ang tao sa kapahamakan ng kasalanan. That's why Jesus came to earth to save humanity. At salamat na nagturo siya, namuhay siya bilang kagaya natin, nangaral siya, nag-iwan siya ng mga kamanghamanghang mga utos at salita para tayo ay matuto, tumibay sa pananampalataya natin sa Diyos. Tell them to receive Christ as their Lord and Savior, otherwise they will go down to the pit there in hell. And of course, tayo, ayaw natin ng mga loved ones natin ay mahiwalay sa atin, tayo pupunta sa langit, sila hindi. Huwag nang patagalin. Today is the day of salvation. Tomorrow is another day and we don't know. Only God knows what will happen tomorrow. So every day that God gives us a gift, let and encourage people to receive Christ as their Lord, for them to be saved. Ikahiya natin ang ugaling makamundo. Huwag nating ikahiya ang pagiging Kristiyano. Yung iba, nahiya silang mag-church. Ano yung dahilan? Alam niyo ba bakit nahiya sila? Nahiya sila kasi makamundo pa rin ang gawain. Because they know that they don't belong here. Pero if you love them, mas mahiya sila sa gawaing makamundo. Mas maging proud sila na maging Kristiyano at anak ng Diyos. Yan po ang malakas na mensahe ng Pasko.
let your loved ones receive Christ as their Lord and Savior. The warning there is baka bukas huli na ang lahat. The very reason that church was put here, para yung mga mahal nyo sa buhay ay una silang maging recipient ng regalo ito. Amen? So I challenge everyone, bring your loved ones in church. Show and demonstrate that you are desirous to go to church. Decide on your heart na Sabado pa lang nag-prepare ka na pumunta sa church. At sabihin mo sa pamilya mo, bukas ay linggo, mag-church tayo. Kung hindi nyo sinasabi yan, baka huli na ang lahat. Sabado pa lang, Lunes pa lang, o linggo maghanda tayo. Tuesday, mag-church tayo. Wednesday, mag-church tayo. Sama-sama tayo. Thursday, mag-church tayo. Friday, mag-church tayo. Sabado, mag-church tayo bukas. Para ipakita mo sa Diyos, you are really wanting your loved ones to be with the Lord. Worshiping Him. Kung wala po yung intentionality na yan, nakakalungkot po. Let's bow down and reflect on this.